Salam guys! For today's video ay nasa trabaho pa nga si Habi at hindi nga siya makakauwi ng lunch. At dahil nga may nabili akong talong kahapon sa staff ng hemodialysis unit, ay magluluto na nga lang ako ng tortang talong for lunch. Eto nga at niluto ko na nga isa-isa itong talong dito sa my stove. At nangaluto na nga na ganito na nga ang itsura niya ay binalatan ko na rin. At habang busy nga ako dyan ay itong si Loki ay busy rin na parang may hinahanap. Bale nilagyan ko na nga rin ng 2 pirasong itlog, asin at pampalasa at pati na rin itong white pepper powder. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang para pumantay ang lasa at ma-well distributed yung itlog. And then inisa-isa ko na ngang prituhin dito sa mainit na mantika. At pagkatapos ko ngang magluto ay naghain na nga ako ng pananghalian. Dahil nga hindi makakauwi si Habi today for lunch ay mag-isa na nga lang akong kakain today. Kaya naman before nga ako kumain ay nagdoan na nga muna ako at kumain na. Tamang-tama nga na tortang talong yung niluto ko ngayon kasi hindi nga kumakain nito si Habi. Ewan ko nga kung bakit pero ako sarap na sarap ako sa ganitong ulam. Kaya naman sa mga hindi pa kumakain dyan, kain tayo guys! At fast forward, kinahapunan nga pagkarating ni Habi galing trabaho, ay nagready na nga rin kami agad para lumakad. Pupunta nga pala kami sa bahay nila Habi sa kampung. May pa-late birthday celebration kasi ang mother-in-law ko. At dumaan na nga muna kami dito sa gasoline station para magpagas before nga kami dumiretso doon. Although meron pa namang gas ang sasakyan, dinagdagan na nga rin namin kasi malayo-layo din yon, mahirap na maubusan sa gitna ng daan. Pumunta na nga rin kami sa bahay ni Habi sa mismong birthday talaga ng mama niya. At ngayon nga ang kuya ni Habi nga ang nagpa-late celebration. At sa sobrang biglaan nga, kagabi nga lang din pinlano. Kaya naman wala na ngang oras para bumili pa ng mga kailangang lutuin at ang ending nga ay nagpa-catering na nga lang sila. At pagkalipas nga ng halos kalahating oras, ay nagkarating na nga rin kami dito sa kanto papasok sa kampong nila Habi. Dito nga pala kami nagstay before nga kami nagrent ng bahay ni Habi guys. Kaso nga sa sobrang sira-sira nga ang daan ay matatagalan talaga bago pa makalabas. Kaya naman sa kasagsagan nga namin ng crisis sa kalusugan ni Habi dati, na mayat maya sumisikip yung dibdib, nahihirapang huminga at iba pa, ay napagdesisyonan nga namin na maghanap na nga lang kami ng tirahan na malapit sa ospital. Paano ba naman kasi ay halos aabutin ka ng 1 oras bago ka makarating sa main road. Hindi pa nga kasali doon ang perwisyo nga na napupunta sa sasakyan dahil nga sa sira-sirang daan. Nakailang beses nga rin kaming nagpapalit-palit ng gulong at pati na nga rin yung rim ng gulong ay hindi rin nakaligtas at nadali nga rin. At dahil nga sa isang araw ay kailangan naming dumaan dito ng 3 hanggang 4 na beses, ay minabuti na nga namin na maghanap na nga lang ng tirahan na malapit nga lang sa town. At eto na nga guys, at nakarating na nga kami dito sa dulo at isa na namang liko. Dire-diretso pa nga hanggang sa umabot sa pinakadulo. Halos magkakapamilya nga lang sila nakatira dito guys. Dito sa may labasan ay relatives ni Habi sa father side niya at doon naman sa looban ay mga relatives ni Habi sa mother side niya. Nung hindi pa nga nagkasakit si Habi ay gagawa na nga sana kami ng bahay dito. Kaso lang naudlot nga dahil hindi pa stable yung kalusugan ni Habi. Pero para nga sa ngayon ay mas gusto nga namin yung magkabahay nga kami mas malapit sa town. Para nga rin mas malapit nga kami sa ospital para sa treatment ni Habi. Kasi ba naman kung sobrang ganito kalayo ay sobrang hassle para sa amin ni Habi. Sa sobrang layo nga guys, halos padilim na nga ay hindi pa nga kami nakakarating sa loob. At finally nga pagkatapos ng mahigit kalahating oras galing ng main road ay nakarating na nga rin kami dito sa bahay nila Habi. Maliit na celebration nga lang pala ito guys. Yung mga malalapit nga lang na pamilya ang nasabihan kagabi. Ito nga pala yung biyanan ko guys, 77 years old na pala siya. At pagkarating nga namin dito ay pinaghain na nga kami ni Habi ng pamangkin niya. Malabo na pala yung mata ng mother-in-law ko dahil na nga rin siguro sa edad niya. Kaya naman lahat ng lumalapit sa kanya ay tinatanong niya kung sino. Ang bango ng mga ulam guys kaya agad na nga rin akong napakain at hanggang nga sa nakatapos na akong kumain na hindi pa nagagalaw ni Habi ang pagkain niya. Busog pa nga raw siya dahil late na siyang kumain ng lunch kanina. At habang nagvi-video okay nga sila sa labas ay andito nga ako sa loob at pinisil-pisil ko nga muna itong paan ng tita ni Habi. 3 linggo na nga raw na sumasakit kaya hindi siya makalakad ng maayos. Kaya sabi ko nga at akin na nga at pipisilin ko muna before nga kami umuwi. At dali-dali niya namang binigay yung paa niya sa akin. Kaya pala kanina pa siya dito nakahiga. At nang umuwi na nga kami, before nga kami dumiretso ng bahay ay dumaan na nga muna kami dito sa isang restaurant. Paano ba naman kasi at ngayon nga lang dumating yung gutom ni Habi. Kaya naman nag-take out na kaagad ako ng mi goreng para kainin niya pagdating ng bahay. At ayan na nga pagkarating lang ng bahay ay agad na nga siyang kumain. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.